Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi ba po Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa... Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo. And then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am LV. Hindi, wag na. Sagutin mo sa akin. Ulitin ko. Madalas ka nang binubugbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inuuntog ang ulo mo, tinutusok mata mo, etc. etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi ba po nakakapagsalita po si Nanay Elvie? Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw sa sitwasyon ni Ma'am LB, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ni Ma'am LB. Napakasinungaling. Ang sarap i-contempt ito, Hindi po. Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi Senator. it defies logic. Lahat na sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na natadtad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay, at sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siyang sinabi? And she had 3 minutes? Sabi mo, kung totoo sabi mo, 3 minutes, dumating amo, sabihin natin, siguro ipapalusot mo, nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had 3 minutes na nandun nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, tama yung sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LV. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo. Parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. Nandito rin si police officer Palabay. Di ba? Nasibak ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. Kaya, Your Honor. o ganun na. Na-transfer ka. Nasibak ka. Yes, Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am LV kaya ka na-transfer. Tama? O, ganun ka rin. Kaya lang ikaw hindi ko dapat ma-transfer, dapat ikaw ay makulong o masibak sa serbisyo. In your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na wag nang mag-report, i-report yung mga employer kung hindi ay siya'y makukulong at papatayin. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reklamo pa. Hindi pa po siya umimik po, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po sa mga palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Hindi ko po kilalang katulong yan ng mga Ruiz. Senator Tulfo, Senator Padilla. Tapos babalik ulit tayo doon sa sunod yung kamag-anak ni LB. Tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Apo, Senator Padilla. Salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Raffy. Kasi dapat automatic yung Chairman eh. Pagka may dalawang partido doon sa harap mo, kakausapin mo pareho, di ba? Di ba, bakit naman ang pinakinggan mo lang, yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic yun, pakikinggan mo yung dalawang partido?
Kasi nga po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman pong panganong pinwersa si Nanay LB na Tumakas na nga. Tumakas na nga eh. Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba Kasi sinabi ka mo nung amo na tumakas? tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Eh, hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido. Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay, yun po lang, sir, talaga naging pangyayari po sa Di, barangay. parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir, dahil Hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? ay wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si nanay. Hindi po na-imik. Nay, tinanong ka ba ni chairman? kayo, nung nandun kayo. Po, hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Oh. Chairman, nagsalita. Madami po kami dun, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo di ba? Dumating na nga Ang ano dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Chairman, yung katarungan pambarangay, ikaw ang chairman o meron ba ibang chairman? Ako po. Ayun. Saka po yung mga... Lahat naman yan, meron logbook di ba? Nire-register nyo. Kung may magre-reklamo. Meron ba ho tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras, at ano yung inyong naging aksyon? Meron? Wala po. Dahil Wala. po nga, madali lang po si Nanay Hindi, LB. kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat nakalagbook yun Diba? Katungkulan nyo ng barangay captain na ilagbook kung ano yung naging aksyon. Pwede rin ilagay doon, walang naging aksyon dahil sinundo na nung amo. Diba? Wala tayong record. Sa pagkatanda ko po, wala po. Ayun, pero katungkulan mo dapat gumawa ng record. Barangay secretary, tiningnan ni barangay health worker, may barangay social welfare officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, di ba? So wala tayong papel kung ano man. Wala po. Pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot yan. Senator Estrada, Gaano ko nakatagal, Kapitan? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ka na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, yun lang po ang tawag na, Sir Jerry, dahil yun po ang... Matagal mo na kilala. Hindi po. Hindi, yun po, kilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa barangay hall, si Sir Jerry kagad ang tawag mo? Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Okay. Sige. Manang LB, yung mga kamag-anak nyo, nung nalaman nyo po ito, kailan? Sino magsasalita? Ito po sa Opo, kayo po baby ko po. nanumparin kayo kanina, no? Sige. Kailan nyo ho nalaman ang sinapit ng inyong kapatid o ano ho nyo?
Kapatid. Kapatid. Kailan nyo po lapit-lapit ho kayo ng kaunti? Ako po si baby. Wala ba ho kayong upuan? Wala kayo? Meron po. Oo. Urong tayo konti, Attorney Gambol. Nung nalaman nyo ho, sinundo nyo o paano ho nakabalik ng Batangas si Manang LB? Yan daw po ay inihatid ng amo doon sa... Tanong sa iyo kung sinundo mo ka. Sinundo po namin Natid ng amo sa apartment po nung anak yung anak na nasa Batangas City. po. Bakit? Naguhugas kamay na yung amo? Ayaw madawit? Anong dahilan? Ang sabi daw po ay ipapacheck up. Pero nung dumating po, hindi naman po siya pinapacheck up. Manang LB, sinabihan ba kayo ng amo niya na ipapacheck up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayo nararamdaman. Yung ito, ganito na po ako, wala na ako di na po ako nakakakita. Ang sabi niya po sa akin ng amo ko, at LB, mag-ayos-ayos ka ng gamit mo at ipapacheck up kita sa Batangas. Pinacheck up po kayo? Hindi po. So iniwan kayo doon sa anak, Opo. gating doon sa anak, sinundo kayo ng kapatid nyo. Opo. Paano nalaman ng kapatid nyo na nandun na kayo? Gumawa po ng paraan po yung katulong Yung- sa bahay ng anak. Para makontak yung kapatid nyo. Noon Opo. lang kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid nyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Nagpa-check up? Hindi pa rin. Hindi pa po, hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo eh. Sino ba ang doktor na pwede magsalita? Sa Batangas Medical Center. Sino ang pwede? Dr. Maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni Manang LB? Sa pagsusuri nyo po, mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sang-ayon sa inyong pag-check up. Nagka-check up tayo ng buto, nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita nyo po? Good morning po, Mr. Chair. Upon examination on June 29, 2023 at 3:25 p.m., the patient came in the ER and then with the complaint of domestic abuse. Time of incident is unknown, date of incident is unknown, places of incident is unknown. Upon physical assessment po, sir, there were multiple healed facial scars, cauliflower ear na bilateral, multiple healed neck scars, multiple healed scars on the upper extremities, and multiple healed scars on the bilateral legs po, sir. So ang ibig sabihin, minaltrato. On the case of the patient, sir, we can't corroborate if it is because of abuser, pero those were our findings po, sir. Na may mga scar, bali ang tadyang, bali ang buto, bali ang ribs, ano ba? Upon initial assessment po, sir, is physical exam lang po, sir. The patient came in for medical legal assessment lang po, sir. Nabasa ako lubugang shoulders. Sa ano po, sir? Sa Ikaw ba sir ang nag-examine? on the initial assessment po, sir, on June 29. Ikaw ang nandun sa ER. po, sir. Tapos yung ibang specialized examination. Sa mata. Happened last Tuesday po, sir. Oh, sino po yon? Sino po yon? Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po, Your Oh, Honor. magandang Yes po. umaga. We saw the patient. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist po kayo. Opo. Yes So, po, Your Honor. August 15, bago Yes. lang. So, yung dalawang mata, Last week po. lagot ang retina, Actually, may Your Honor. trauma. Yes po. Yung left eye po niya, thysis bulbae na po, no? May sabihin nun sa... Shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. Dahil po sa... Pwede po, natural po yun o may... may mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din Ano ba ibig sabihin ng trauma? Pinapok? Pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusa na lang siyang nag-shrink. Manang LB, na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag? Naali ho nauna nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho nawalan kayo ng paningin? Tinusok? Hindi Pinukpok? po, suntok-suntok po.
Mr. Chair, Yes, sir, Senator Estrada. is there still a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. Sa right may pag-asa pa. Yung right, sir, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, madami po siyang kailangan gawin. But actually, sir, we explained din to the patient na poor prognosis na po talaga. For prognosis. Maliit na lang po yung chance na makakita siya. Sa Maliit lang po, sir. Ophthalmologist kayo? Opo, Your Honor. So, ano, kailan operahan? Ganun? Ang initial na plan po namin to the patient, Your Honor, is first to remove the cataract, no? May cataract po kasi siya. Then, it's a staged procedure. We will reevaluate after the surgery, Your Honor, kung kakayanin ng mata niya. We cannot do, Your Honor, one sitting na surgery kasi ang problem niya, Your Honor, pati cornea niya may problema, pati po yung retina niya may problema. So, baka lalo siyang mag-shrink din yung right eye niya. So, we have to wait for some time kung kakayanin niya yung first surgery, which is the removal of the cataract, Your Honor, sa right. Ikaw ba mismo gagawa ng procedure? Yes po, Your Honor. Sa anong hospital ka? Batangas Medical Center po, Your Honor. You have done this before. Yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor. Kasi ang problem po natin, Your Honor, with the cornea, no, maga na din talaga siya. So, yung mismong parang kristal ng mata niya, maga din siya. So, dinadahan-dahan namin. And we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito. And gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever kung ano yung mas magandang plan for her, alisin yung cataract, if we can put a lens ba or hindi na po, depende pa rin po yun kasi as of now talaga maga yung mata niya. So baka pag inalis namin, Your Honor, yung lens niya, magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya, mag-shrink na din yung right eye. As of now, Your Honor, yung right eye po niya, light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede ba sa PGH yan? Pwede po, Your Honor. Mas complete po sila doon, Your Honor. Manang LB, payag kayo. Sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo. Ayun. Kahit saan po, basta lang po magaling po mata ko. Gusto ko lang po makakita. Di ba, Aling LV, di ba, nagkausap tayo doon sa programa, doon sa aking show sa Facebook? Opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Sa PGH. Opo. Sasagutin na namin ni Senator Raffy at ni Senator Tolentino yung pagpapagamot ninyo. Opo. Ha? Salamat po. Magbalik lang ang inyong paningin. Opo. Ha? Salamat po sa Okay, inyo. wala na kayo intindihin sa gastos. Basta pa-opera namin kayo kung sakali kailangan kayo operahan. Opo. Salamat po. Balik ako kay doktora. Yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung lungs, kung ano man, puso. Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. MRI, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa examination yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury. Opo, injury po yan. Due to injury po yan. So, yung findings nyo, were this given to the police? Ay, hindi pa po. Wala pa. Nasa records po kasi yan. Oo. So, they have to request for it. So, aside from the eyes, wala na kayo. Yung dental. Yung dental kami na rin po kasi ENT. So, yung dental, kusaban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay? Hindi po makikita yun kasi ang ano po, kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po. Anong LB, paano ko nawala yung mga ngipin niyo? Sa pagsuntok po, suntok nila po. Tataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa Hindi po, sununtok talaga po. sumuntok? Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang Hindi po. Tinatakot po niya ako Binubugbog po lagi ako. totoo ba yun? Pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po, inuutusan lang po.
Ikaw nang bahala dyan, kaya LB mo, sabi po ganun. Pinabubugbog din kayo sa iba. Opo. Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. Hindi na po. Kasi Hindi po. wala na kayong lakas. Opo. Pinapakain ba ho kayo doon? Pag minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? 3 po. Tira-tira nila. Opo, pag tira-tira nila. Pero walang sweldo. Wala po. Ito, may litrato rito, nakain ka sa labas. So, ito ba yung bahay nila o saan to? Dito po sa atin po. Sa bahay na ng ate mo, itong nakakain ka na maayos dito. Opo.